natin sa araw na ito is wait and see. Yan. Yan. Sabihin mo, wait and see. So yung mga mahilig magantay, yan. Sabihin mo sa kanila, wait and see. Sabi sa katabi mo, wait and see. Sabihin mo, tingnan mo lang. Tayo ba ay nabubuhay sa pabor ng Diyos? Ask your neighbor, nabubuhay ka ba sa pabor ng Diyos? Kasi kung alam mong nabubuhay ka sa pabor ng Diyos, hindi ever ka mababalisa. And you must know your position in the eyes of God. From the book of Judges chapter 3 verse 31, merong isang pangalan na nagbigay ng kalakasan upang tumayo sa oras ng pangangailangan, tumayo sa oras ng kagipitan, at tumayo sa oras ng pagbangon. Ang pangalan po niya, Shamgar. Sabihin natin, Shamgar. Sabi ng Bible, nakinilagay mo na, sabi niya, after him, there was Shamgar, the son of Anath, who slew 600 Philistines with an ox goad. He too was a savior for Israel. Kung titingnan mo yung buhay ni Shamgar, alam mo yung na no choice na sila, wala na silang tatakbuhan, kundi tayuan kung ano ang nararapat na laban sa buhay. Hindi siya warrior, pero kung titignan mo yung ox god, yun ay gamit ng isang farmer. Hindi siya warrior. Kaya kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, huwag mong i-underestimate kung anong meron ka ngayon. Mahalaga ang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, maging sa oras na ito, dahil yan ang magsasalba sa iyo kapag yan ay pinagkatiwala mo sa Diyos. Yung ox god parang ano yan parang tomahawk missile, may tulis sa dulo. Pagka ang mga baka tumitigil, tinutusok yun para magpatuloy. So, hindi siya panggera, pero yun ang meron niya. Amen. Sometimes you see yourself, ito ba talaga ang instrumento ko para gamitin ko sa laban sa buhay? Ito lang ako Actually, ang pinaka-weapon ko ang maging mahiyain. Ang pinaka-weapon ko ay idadaan ko na lang sa kasungitan. Ito lang ang pinaka-weapon ko. Ito na lang natitira kong bala. At yan ang inaantay ng Panginoon kung paano mo yung gagamitin para sa Kanya. Wait and see. Sabihin natin, wait and see. Kasi may mga kaparaanan ng Diyos na hindi natin naiintindihan. Pero ikaw yung nandun. Ikaw yung nasa eksena. Kumisa sa mga magkakapatid, nagkataon, ikaw lang ang pinakamaputi. Tama? Tapos palagi kang tinitingnan ni nanay, sabi niya, ito na lang ang pag-asa ko. Ayaw niyang tignan yung ibang kapatid kasi baka maitim. Para nawawala ng pag-asa. Although hindi naman tama yun, pero naranasan mo na ikaw yung nakatayo sa isang sitwasyon na hindi mo maatrasan, pero kailangan mo lumaban. Tama ba? When we started this ministry, we saw the need
for the fire to come down in this nation through our ministry. Marami na mga churches eh. But we do understand the need for the fire to come down here in Dubai. Ang sarap sanang umaten-aten lang. Ang sarap sanang sumusuporta. Pero dumating yung panahon na kailangan tumayo. Parang sa tingin mo, hindi pa timing. Na kung basahin din natin yung Judges 5:6-7. Judges chapter 5 verse 6-7 habang inaantay kita. So, walang option eh. Kung minsan kailangan mong tumayo. You have to stand. You have to fill the gap. Because if you will not, no one will. Kung minsan, sa family, ikaw lang yung pag-asa ng family. Pero, sabi nga ng mga leaders na naging counter sila, pagod na pero hindi makatras. Ayaw gawin kasi pagod na despite ng kanilang mga kapaguran sa buhay, sa ministry. Then makaka-encounter ng rejection, betrayal. Pero hindi pa rin sila makakalis kasi they have to be there. They need to stand. Someone should stand in the gap. Itong si Shamgar, sa kanilang sitwasyon, pati yung dadaanan nila, sarado na. The highways were abandoned. Travelers took to winding paths. Villagers in Israel would not fight. They held back until Deborah arose. Until I arose, I'm married in Israel. So itong si Shamgar, kahit farmer, he needs to fight. But ang nagapi niya, 600 na mga kalaban. Yung mga siyempre hindi mo yan nililiteralize, sabihin natin meron siyang 600 na pagsubok, 600 na kalaban sa buhay, 600 na problema. Pero kailangan niyang tumayo, sabi niya, hindi ito ang tamang panlaban kasi dahil gera to, pero dito ako tinuruan ng Panginoon. Hindi espada, hindi baril, hindi panangga, hindi kanyon. Ang meron niya, ox goad. Kasi farmer siya. Maaaring pag binigyan siya ng espada nung panahon na yan, baka hindi niya alam gamitin kasi hindi niya gamit. Si David, baka hindi naman binihisan siya ng pang warriors gear, no? Binihisan siya ng best. Binigyan siya ng espada, binigyan siya ng shield. Sabi niya, pinasuot naman niya pero bigla niyang binitawan. Sabi niya, hindi ako para rito. Etong gagamitin ko, tirador at bato. Kasi, maging sa panahon ni David, no one will stand that moment to save the entire Israel. Kaya, kuminsan, you have to fight your battle wisely. If the enemy tries to put you down, you know how to fight. You know how to pray. Lalo na pag nag-encounter ka, you know where's the altar. Alam mo kung saan ang altar. Alam mo, hindi mo kailangan mag-re-GR eh. Alam mo, kumuha ka ng sin list, mag-check ka doon. Kung sin list ka na mag-isa mo, mag-pray ka, humingi ka ng tawad. You know what to do. Why? Sometimes there's no one to help you. You need to help yourself. Don't always think that somebody will take over or be in the picture to help you. You need also to help yourself. You need to stand. You need to fight your battle. 600 man ang problema mo yan. Meron ka ng disenyo na kaya mong talunin ang mga 600 na yan sa pamamagitan kung anong meron mo sa buhay. Kung paano ka in-equip ng Panginoon. I've seen many people, they have the gift of speaking in tongues, they don't use it.
If I were you, speaking in tongues every day. That's a powerful weapon. Yung iba merong the gift of prophecy. Weapon yan eh. Hindi ka meron yan for nothing. Binigyan ka ng gift na yan kasi gagamitin mo yan pag kailangan. Kanina nga umaga, nagme-mentoring kami ng anak ko. Sabi ng anak ko, sabi niya, hindi ko nga alam kung nag-ooperate pa yung gift sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kung ikaw ba'y renegaluhan ko ng 5 sapatos, pag nagbabasketball ka ba, susuot mo yung 5 sapatos? Every quarter ba magpapalit ka ng sapatos? Sabi ko, hindi. Tama? Merong isang sapatos na pamporma lang, pang-preach, pang-segro, pang-basketball, pang-hiking, depende kung kailan mo kailangan. Mga gifts ng Holy Spirit, gift of giving, gift of speaking in tongues, gift of healing, hindi naman all the time gift of healing. Dito sa church natin, hindi naman all the time nag-ooperate tayo sa gift of healing. Sometimes, merong nakahagip dahil sa kanyang pananampalataya, gumagaling. So, meron tayong kanya-kanyang gift na ang mga gift na yan, hindi naman bubulusok na mensahe niyan. Kung ano kailangan, it will supernaturally operate. Sometimes nga, hindi mo sinasadya. Pag may nalulunod, sabihin mo, depressed ka, naglalakad ka sa Alsip, sa boardwalk. Naglalakad ka doon, grabe, talagang gusto ko nang umatras sa buhay. Depressed ka, tapos meron nahulog doon. Hindi marunong lumangoy, nalulunod, katabi mo yung orange na ganon. Hindi mo ba iahagis yun? Kahit depressed ka? Tama? Hindi mo ba iahagis yun kahit broken ka? Tama? Kukunin mo pa rin yun, mag-ooperate yung gift mong matulungin. Bakit? Naka-built-in sa'yo yun eh. Sometimes, there are times na hindi pa time. You have to be discerning but don't look at yourself na parang wala kang kwenta, parang wala akong nagagawa. Hindi lahat timing yan. You know, sino kasi yung hindi ini-expect na yung sa Spurs noon, si Green. Ang target nila, ito yung i-score. May pinasok sila, nagulat sila. Hindi nila talaga pinapasok. Yung sa moment na yon, pinasok yan, wala nang ginawa, kundi mag-3 points na mag-3 points. Why? Palaging bencher yun, biglang ginamit. You know, ang quotes natin ng Panginoon, sometimes may gagamitin siya for a specific competition. For a specific battle. Kung minsan, merong bully. Ikaw po, binabangko-bangko ka. No? Sa amin, may yung coach ngayon, ang aming honorable governor. No? Ngayon, nagko-coach siya sa basketball. Talaga yung pag nagsabi yun, pag sabi sa akin, pag daw may pinabantay sa'yo, pag sinabi niya, huwag mong iwanan, huwag mong iwanan. Kahit mag-toilet yung player, sundan mo sa toilet. Kasi sinabi niya, hindi mo kailangan score. Ang gagawin mo lang, huwag mong pa-scorein. Sinabi sa akin ng isang player, pag daw yun ang sinabi niya, kailangan yun ang gawin mo. So, pag may mga matapat na mga task sa'yo, huwag mong dramahin. Amen? Tanungin mo, Lord, why I am in this situation na unexpected, di binagdadaanan ko to, and why I am standing along the way for such a time as this. You have to know your purpose. Si Shamgar, gera, wala nang lalaban. Tapos, kung anong hawak niya, ginamit na niya, kores, sari sila. Salamat sa Diyos, nanalo naman siya.
600 na tomba niya kasi kailangan. Amen? So, palagi mong isipin kung paano ka makakatulong. Palagi mong isipin kung paano ka magiging purposeful sa oras na yan. Don't take the position of being a criticizer. Nothing will happen in your life. You can never be useful if what you are going to operate is to become a criticizer. That's not a good. Pwede rin, din yun role din yun, kaya lang, role ng kalaban. Tama? Di ba sa mga pelikula, kung sino yung kontrabida, pag nakita sa personal, ayaw ko yan, kontrabida. Gusto mong palagi nakikita yung bida, tama ba? Sino ba dito ang gusto niya mapangalanan ng Judas? Di ba? Dahil pangit ang naging role niya. Pero nung si Judas, kahit paano, dahil nasa puso pa lang yung problema niya, nag-serve din si Judas, ha? Nagpakain din na, kasama din siya nag-serve sa mga 5,000. Andun siya. Encounter nandun siya. 12 siya eh. Pero dumating yung oras na dapat tayuan niya, imbes na ipaglaban niya ang Panginoon, pinagkalulupa niya. Tama? Kasi yun ang dapat na oras na kumilos siya, maaaring nung nagme-mentoring si Lord, hindi siya nakikinig. Ang isip niya palagi nasa pera. Tama ba? Kaya kapag ang Panginoon nagtuturo, kailangan tayong magpaturo at i-absorb natin ang kanyang tinuturo kasi kung walang papasok sa iyo, wala kang ilalabas. Tama? Halimbawa, pagpunta mo dito, hindi mo alam yung mapapakinggan mo dito, yun ito pala yung breakthrough sa family mo. Hindi mo alam, yung pagpunta mo dito, yung palang tinuturo sa iyo ng Diyos, ang ipapaalam sa iyo ng Diyos sa oras na ito pala yung pampanalo mo sa iyong mga anak, sa business mo, o anumang endeavor mo sa buhay. Kaya you have to be watchful for such a time as this. So walang message na napipreach na sinasabi mong wala yung kinalaman sa iyo. Nagkakamali ka. Ako, alam mo, kahit na maliit na bata, pagka nagsalita yan para sa Panginoon, pinagkikinggan ko yan. Mapagmasid ako, lalo na yung mga inosente, yung mga walang muwang, pinagmamasdan ko sila kasi I believe meron malaging mensahe kahit mga maliliit yan. Mga bata, pinagmamasdan ko yan. Dahil nakakayaman, sabi sa Proverbs, learn from ants. Sabi niya, you lazy. Look at their ways. They gather food in summer para pag winter may makain sila. Tama? O sige nga, ilang taong ka na sa UAE? Magkano ipon mo? I said, hindi ko tinatanong kung magkano utang mo. Tinatanong kung magkano ipon mo. Tama? May put together naman. Tama ba? May sweldo ka naman. Tama ba? May kinikita ka naman. Sabi nga ni Pastor, hindi dahil sa wala ka, pero pag ang puso mo malayo sa Diyos, maaaring wisdom ang hindi bigay sa iyo. Kahit nagabundok ang kayamanan mo, if you don't have wisdom, one day, all these treasures, all this money will go. Will leave you because somehow a person do not have the wisdom. And it's very dangerous. Mga girls, don't marry a man without the wisdom from God. Hindi kayo magiging masaya. Amen? Tama ba? Ewan ko, February 14 lang ang dami na problema. February 14. Namumroblema na. Ba't yung mamumroblema? Dahil February 14. Amen? Ang dami dito mga hilig magbigay ng bulaklak. Sabi namin kay Pastor, bibilang ka ng bulaklak. Wag na! Sabi niya, bibili kami ng bulaklak. Nasa Dubai Mall kami. Siyempre, mahal ang bulaklak doon.
Sabi ni Joshua, Dad, I will buy one for Mom. 300 dirhams. No, don't buy that. Noong nagkakape kami, naalala ko noong nagde-date kami, ako minsan kasi, yung mga tissue, ginagawa ko love letter yon. Sinusalatan ko yon. I love you so much. Nakita ko si Pastora, pag bigay ko sa kanya, itutupiin niya yan. Tapos itatabi niya. Ganun lang ako ka-sweet. Hindi ako sobrang sweet. Kahapon, hinati-hati ko yung tissue, ginawa kong parang 1/8 sheet of paper. Pero sa isa, inikot ko, ginawa kong parang mga petals. Nung binuo ko, 7 petals na flower paper flower. Sabi ko sa kanya, I love you. Tuwa naman siya kasi hindi na ako nagastusan. Sabi ko, oo, papel yan, pero nasa Dubai Mall ka ha. Hindi ko yan binigay ko saan-saan. Sustainability. Nakatipid kami. Amen? Wait and see. Sabihin mo sa katabi mo, wait and see. From the book of Acts chapter 28, verse 1 to 6, this is what the Bible said. Palagi ko itong tinuturo. Si Pablo. You know, Paul was in prison, but before this chapter, you see Paul, he's insisting to meet the kings. Sabi niya, hindi, kailangan akong umarap. So, sa kanyang pagkakakulong, kailangan pa silang maglayag papuntang Roma. Kaya ako nakaka-relate dito, pag pumupunta tayo ng Rome, dumadaan pa tayo sa Malta. Relate ako, gatuldok lang sa mapa ang Malta. Pero buti na lang, Schengen siya, doon tayo nakakakuha ng visa. Kaya before entering the mainland Europe, we need to go to Malta and Malta to any point in Europe. So, the ship, the prison ship that they were sailing encountered typhoon. Nagkaroon ng wreckage. Nawasak yung kanilang sinasakyan. And everyone, Paul said, no one will die here as long as you listen for what I'm saying. So, initially, they don't want to listen to Paul, but later, they agree for what Paul has said. To make the story short, all of them, most of them swam, and some of them hold on the broken wood, broken panels. No? Basta nakatawid sila hanggang umabot sila sa isang shore na tinatawag na Malta. And this is the story from verse 1 to 6. Now, when they had escaped means they escaped from death. Okay? Hindi sila tumakas, hindi sila umalis doon sa sinasakyan nilang boat dahil mga prisoner sila, hindi sila pinatay doon. Sabi niya, walang kailangan patayin, walang mamamatay dito, kailangan lang tayong lumangoy. So when they had escaped, they then found out that the island was called Malta. And the natives showed us unusual kindness. Amen? Pag nandun kami, ewan ko kung ano yung mga native doon, may mga Maltese doon, mababait naman sila. Pag tinanong mo, you're from, I am Maltese. Real Maltese. Kasi kung minsan meron kang makikitang Middle Eastern, Maltese din siya. Okay? For they kindled a fire and made us all welcome. Why? Somehow malamig. No? Nalalamigan sila kasi nga nababad sa tubig. Because of the rain that was falling and because of the cold. Ayun pala. But when Paul
had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, so Paul helped. So, ito ay oras ng pagtulong. Sabi natin, oras ng pagtulong. A viper or a snake came out because of the heat. You know how to disturb a snake? Bring out a fire, they will come out. And this viper fastened on his hand. So pumulupot, kinagat siya. So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, look at this, no doubt this man is a murderer. First, he came from the prison ship that was wrecked. And secondly, kinagat siya, pinagdudahan na. Sabihin mo, kani-kanina lang. Kani-kanina lang, sabi nila, they show unusual kindness. And suddenly, because the snake had bitten Paul, they automatically made the conclusion, no doubt, this man is a murderer. As they said to one another, though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live. Oh, yan! Nakatakas ka man sa kulungan, pero may hustisya pa rin tatapos sa iyo. But he shook up the creature into the fire and suffered no harm. Nagtaka sila. However, they were expecting sila natuka, imbes na tulungan, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. They are the people expected to help at that very moment. Remember this. First, they have shown unusual kindness. Don't forget that. Kaya unusual kindness is not yet the final. Para man, pag nakita mo, bait nito, nangangagat yan. Gusto ko siya, encounter natin, kikita natin. Amen? Hindi pa lumalabas sa mga demonyo, huwag ka muna mag-final. But after they had looked for a long time, grabe, di malang tinulungan. Amen? Sa mga taong to, native dun, kabisado nila ang ahas na to. Agree with me? Bakit? Isla nga eh. Malta, thousands of kilometers all around before you see another big island. Island of Sicily, of Italy, dito Cyprus, dito Africa. Palagay mo, yung ahas mula Africa, magsiswim pa pumunta ng Malta? Napakasipag naman na ahas nito. Ahas sa Italia, from France. Ano bang lugar sa France? Sa Marseille, France? Hindi tinignan ko siya ang topography na to. Magsiswimming ba yun? Pupunta ng Malta? Amen? Kahit si Michael Phelps, hindi niya lalanguin yun. Tama. Anong ibig ko sabihin dito? Yung ahas na yun, indigenous yun. Yung ahas na yon, taga-ron yun. Kung yung mga taong yon, taga-ron, at yung ahas na yon, taga-ron, nagkakaalaman sila. Ibig sabihin, lahat ng kilos ng ahas, at saka pangontra sa ahas, alam nila. Pero imbes na tulungan, siyempre, halimbawa, sa amin,
Walang hospital. Kapag sumakit ang tiyan, uy, gumawa ka nga ng dahon ng mangga. Tama? Sa amin kasi, Pampanga, meron kami, pawag namin doon sa Tigdas ba yun? Yung ipe? Ano sa Tagalog yun? Mika ipe. Yung tuldok-tuldok na gano'n na pula. Tapos ang taas-taas ng lagnat. Sabi no, nanay ko, hanapan mo, kumuha ka ng dahon ng kula-kulandro. Wala naman doktor-doktor na eh. Walang ambulansya sa amin. Nung panahon namin, mga bata kami. Bahala ka sa buhay mo. Tama? Lugar mo, kung ano nandun sa lugar mo, yun ang ikabubuhay mo. Tama ba? Sumakit ang tiyan, daon ng bayabas. Ngayon, hindi. Sumakit ang tiyan, ultrasound. Takbo agad. May insurance eh. Tama, yung mga 40 above dito, alam niyo yung sinasabi ko. Umamin na kayo. Hindi ko naman kayo bubuking. Pero di ba, totoo yun eh. Why? Lugar mo, kabisado mo. Tama ba? Pumunta kaming Davao, malay ko yung durian. Doon ko lang nakita, sabi ko, kinakain ba to? Para kang sasabog. Pagka kinain mo, para linason ka. Pagdating naman sa amin, sarap na sarap kami sa buro. Sabi niya, ano yan? Suka? Yeah! Kumakain kayo ng suka. Tama. Lugar mo, alam mo. Pero itong ahas na to, tagaron, natural. Hindi lang siguro minsan nakakagat ng mga yan. Pero alam nila ang kanilang ginawa. Pero instead of helping Paul, they are waiting for him to die. You see, some people, instead of helping, instead of praying, some people are wait and see for the downfall of someone beaten by Satan. Say amen. But look, and saw no harm come to him. Yun ang game changer. They changed their minds and said, he was a God. Ang tagal naman ang proseso bago nila malaman, grabe, maka-Diyos pala to. At binigyan nila ng award, hindi lang basta award, ang binigay, trophy ng isang Diyos, small g. You know, who are in your circle matters. Sabihin sa katabi mo, oy, mga nakapalibot sa iyo, mag-ingat ka. Amen? Kunyari, may unusual kindness yan. Tama ba? Nung bago akong salta sa Dubai, ang babait! Ay, kain ka lang dyan, kain ka lang dyan. Ay, salamat. Wow, overwhelming. O, pag may gutom ka, kumuha ka lang dyan. After few weeks, pinag-uusapan na pala ko, bakala mo kung sino na itong banal na batang to na bago sa Dubai. Every time pala magsasalita ako, labag doon sa ginagawa nilang kasalanan. Malay ko dito. Basta ako, straightforward lang. Eto na paaralan ko, ito yung ayaw ng Panginoon. Kung minsan naririnig nila sa akin. Hoy! Huwag kang gitara dyan, baka hulihin ka ng pulis. Bro, bawal daw mang gitara. Nasa park, kahit sa park, bawal. Oo, bawal. Hulihin ka ng pulis. It's true. Parang ang hirap mag-share dito, parang papatahin tayo, parang ikukulong tayo. Nung tumagal-tagal ako, hindi naman pala bawal. Sila lang pala yung nagbabawal sa akin. Huwag kong gawin to. Another line is,
your circle may help or hurt you. Tama. The one who can powerfully hurt you are those people who are actually around you. Amen. Sabi nga, di ba? The people who will betray you are the people who are closest to you. Alam naman, hindi mo kaano-ano, ibibetray ka. Halimbawa, tambay lang, hindi mo kilala. Pare, hindi mo ibibetray ka nun, hindi ka nga kilala. Ang magbibetray sa'yo, yung mga nakapalibot sa'yo. The people around you are the potential people who can betray you. Sabihin mo sa katabi mo, you can't call everybody your friend. Nakakita ng ibang lahi, my friend! Woo! Friend agad! Alam mo ba, napaka-critical ng posisyon na yan? Even God, bago niya sinabihan ng kanyang mga lingkod na we are the friend of God, hindi niya basta binibigay yung title na yun ng ganun-ganun lang. Tama? Hindi niya basta lahat ng makita, oh my friend, Cubs, pre, wala pang bininyagan, pare mo na agad. Paano mo naging kumpare yan? Hello? Be careful with your circle. You cannot call everybody your friend. You know, honestly, sa buhay, isang tunay na kaibigan lang, ang dami na nun. Maraming pwedeng, there are many people you can call friend, but you cannot consider them all exceptional friend. Ako, marami rin akong tinatawag na friend, kaibigan, pero iba pag tinawag mong best friend. Pati yung laman ng bituka mo, pati parasite ng bituka mo, alam niya. May mga kaibigan na gano'n, amen? Nagkakatinginan lang kayo, nagkakaintindihan na kayo. Mga kabataan ngayon, mahihina. Sorry kayo, ano? Sorry. Mahihina. Kung walang cellphone, hindi mabubuhay. Amen? Tama? Sorry pinapalakas ko kayo. Mawalan lang kayo cellphone para kayo nagipag-break. Alam mo ng panahon namin? Pag sinabi namin, kita tayo sa Ocampos San Fernando. Ano yun? Ocampos Appliances. Basketball. 10 kami magkakayayaan, dadayo kami. 10. Walang phone. Pero pag sinabi namin, kita-kits talaga yon. 9 na kami, inaantay namin isa. We are very confident, darating yon. Noon naman, kahit linubog ka na, ilaban mo. Kasi nag-aantay yung 9. Walang text. Walang pre, on the way. Papakita yung traffic. Wala. Pakiramdaman. Late ng 2 oras yan. Sigurado ako, darating yon. Saan magkakaubusan na ng binatog. Di ba? Yung may sobrang kolesterol. Naalala mo buhay na gano'n, saksakan na dami ng asin. Ba't hindi tayo nagkasakit ng kidney nun? Siguro dahil galaw tayo ng galaw. Pero tapos biglang daring, yan na! Tara na! Sabay alis. Tapos mag-i-explain nyo, pare, alam mo, hindi ako agad pinayagan. Dati kami nakabas, dadayo kami, na-late kami. Hinarang ng mga siga yung bus namin, pinagbabato, pinagsusuntok. Tapos lumabas ako sa bintana ng bus. Ang liit ng bintana. Nakalusot ako doon. Sabi ng kaparkada ko, paano ka nakalabas dyan? Pare, bubugbugin. Katabi namin yung driver. Tapos pagdating namin doon, bakit late kami? Para binugbog yung driver namin. Pero gagawin namin lahat, makarating lang kami. Why? They count on us being a good friend, and we don't want to betray our friendship. At yung mga yon, those who are good friend
30 years ago, they are still my friend. But some friend, they are only good for 20 years. After that, you will find some sort of little betrayal. You will have a distrust. But they are really friends that really sticks more than a brother. Nilalaban ka niya, pinagtatanggol ka kahit hindi mo nakikita. Wala naman din nagkakamali, diba? But be careful with your circle. Some friends are like landing stairs. Yan ang intermediate landing stair. Tawag yan landing. Intermediate landing stair. Tama? Tapos pagdating doon, parang ay, salamat. Stair pa rin yan. Tama? Ang problema, pag nandun sa stair na yan, umakbang. Naglalakad ka, di ka naman nag-elevate. Na-stretch ka lang. There are people who just stretch you, but they don't help you to elevate. Inuubos ang oras mo, landing. May mga kaibigan na ganyan, umubos ang oras mo, lakad. Nag-step ka. Ini-stretch ka. Pero wala namang kinalaman sa elevation mo sa buhay. Say amen. More than 3 years kasama ni Lord si Judas, the Iscariot. Landing pala. That will never help Jesus to elevate. Instead, he betrayed him. Kaya mag-ingat ka sa circle mo. Kung minsan may mga pinapagod ka lang, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong ganyan. Tama? Kaya pag umakyat ka ng hagdanan yan, message na sa'yo. Sabi nga ni Pastora May, nako, Pastor, basta nakakita kami ng Wi-Fi sa Pilipinas, maalala namin ang church niyo. At ito matindi. Pag nakakita ako ng bread toaster, maalala ko ang Wi-Fi. Madalas gamitin yun. Amen? There are people who will simply stretch you. Dapat sa ngakbang lang, every step yan. Tread, rise. Tread, rise. Tread, rise. Hindi yung naglalakad ng, ano yun? Yung tumatakbong hindi umaapak ang paa. Alam mong gawin yan? Yung gano'n. Uso yun eh. Pero hindi ka naman i-elevate. May mga kaibigan na gano'n. Be careful. They show you unusual kindness, but they don't actually help you in times of need. You can never elevate with them. Not all shouting hallelujah, amen, will go to heaven. You believe that? You will know them by their fruits. By their fruits, you will know them, the Bible says. Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Nag-deliverance ako. Nangaral ako. Sabi ni God, go away from me. You wicked, I don't know you. Be careful. And listen. Even if how cute you are, kahit meron kang 100 followers sa Facebook at sa Instagram, I tell you, there is still at least one person who don't like you. Do you believe that? Not everybody likes you. Kahit magtinda ka, mamamigay ka pa ng ice cream, merong tao na hindi ka rin gusto. Tanggapin mo yon sa buhay mo. Amen. Kaya maando sila, They show unusual kindness. Tinitignan sila. Uy, Middle Eastern. Sila, ano sila? Alanganin sila Middle East. Malta kasi alanganin na Middle East. Alanganin na Africa.
Kasi nga, andun sa gitna, tuldok. Pinagmamasdan sila, ibang klase mga nilalang itong sila Pablo. Pinagmamasdan siya. Oo. Mamaya, pakita na natin ang totoo natin. Antayin natin siya mamatay. Sabi sa Bible, nag-usap-usap sila. Ay, baka nagpatawa si Paul. Kunyari, tumatawa, pero gumaganon sila. Alam niyo lahat. Ang mahilig sa reels. Hindi pala sila totoo. You know the truth? When God favor you, your hater will surface. Pag pinapaboran ka ng Diyos, magkakaroon ka ng kaaway. Naku, kahit sa buhay namin ngayon sa kasalukuyan, kahit walang kamangmang, ang dami mo na palang kaaway kasi sisiraan ka. Pero sabihin mo sa katabi mo, okay lang yun. Hindi ka naman tatablan ni ulupong. Amen? Pero ito matindi. Hindi mo naman kaaway, ayaw ka pa rin. Amen? Meron yan. Totoo yan sa buhay. Pero kahit na hindi yan mukhang kaaway, huwag mo pa rin basta-basta papasukin yan sa buhay mo. Tama ba? You know, I'm not teaching you to hate people, but I am teaching you to put some boundaries. Yung bakod, di ba yung bakod iba-iba? May bakod na ganun lang. Just to show them, andito ang property. Merong, lalo na pang contractor yan, yung mga bakod hanggang dyan. Wala kang makita sa loob. It doesn't mean that's because they don't look like enemy, you will bring them sa buhay mo. Be careful. Amen? You know, like us, we don't just, yes, you are my family. You are all our spiritual children. But, hindi namin basta-basta i-incline namin ang aming mga sarili sa bawat sitwasyon. Tama? Kailangan may wisdom. Why they invented the lock? If this world is safe, why the lock has been invented? Hindi lang bisagra ang inimbento dito. May lock. Tama ba? Sa Pilipinas, alam mo yung minus na lock, yung ganun lang. Yung maliit na kabayan, may pako. Pag gano'n mo, lock na yon. Tama? Relate na naman kayo. Na-miss nyo na, no? Why? Why you need a lock? Because you know that not everyone in your house is welcome. Nung bata ako, sa lugar namin, kung ang kabahayan doon, 50, siguro 3 bahay lang kami may TV. At salamat, rich kid ako. Yung TV namin, pag binuksan mo, sisindi. Pag sinara mo, namamatay. I just remember when I'm young. At lalong hindi ko bubuksan yung pinto para sa kanila. Bye. Kaya may lock. Because you don't need everybody in your life. They can be your ministry, but to put them in your circle, ibang usapan na yan. Kailangan ka may proteksyonan. Amen? Siyempre, pag may isi-share mo yung Word of God, that's general. But sinasabi ko dito, yung operation mo bilang even your private life, hindi mo pwede papasukin lahat ng tao sa buhay mo. Do you believe that? Do you believe that? Kaya na-invento ang lock para magsara ka ng pinto kung kailangan.
Sometimes you open the door, sometimes you must lock the door. Tama? Especially when you are going to sleep. Pagka hindi ka conscious, you have to lock the door. Yung time na hindi ka makapagbantay, you have to lock the door. You must protect your children. You must protect your welfare. Even especially at the time na wala ka sa consciousness mo. Look at these people. They show unusual kindness. Suddenly they became unusual criticizer. They even called him murderer. What do they know about Paul? Do they know their lives? Alam ba nila ang buhay ni Paul? Bakit ang daling bigyan ng conclusion na ganun si Paul? You know why? Honestly, people can easily judge you because you are in the state of your problematic condition in life. There are people that they are going to assess who you are and they are going to give the opinion about you based on your condition in life. Ay, gutumin yan. Huwag kayong tatabi dyan. Kukunin lahat ng pagkain yan. Hindi nila alam ang dami, ilang beses ka na nag-fasting sa iyong buhay. Dahil may pinaglalaban ka sa prayer, Oy, sanay magutom to! Matakaw. Di ako matakaw. Sanay ako mag-fasting. Kaya ako mag-fasting ng 40 days. Amen? Hindi naman nila alam talaga ang pinagdaanan mo. Malay nila ang buhay ni Paul. They show unusual kindness. Suddenly, they have opinion over your life. Kaya kung may mga taong ginajudge ka, let them. Amen. Pero baka naman totoo sinasabi nila. Sumuko ka rin sa Panginoon. Hindi, huwag niyo kong i-judge. Totoo naman pala. Pag gano'n, kailangan naman, maging totoo ka rin. Baka totoo naman talaga sinasabi nila. Have you seen people that you are already suffering and they are only watching you? They are not helping you. They talk about you, they criticize you, and ikaw ang laman na kanilang usap. Magkano tayo, ha? Mag-meeting tayo. Prayer meeting. Pero pag kunyari, pag-pray, may pag-pray natin si kasi nagaganyan si sister, si brother, ano bang ginawa niya? Ay, eto yung ginawa niya. Pero wag natin siyang pag-usapan, basta pag-pray natin siya. Tapos yung laman ng prayer mo, yung detalye na narinig mo sa chisme. Panginoon, alam ko po, Panginoon, nakita ko po siya. Lord, eto po tayo. Nag-pray ka pa. Nahimik ka na lang. Amen? Hindi ka makakatulong. Amen? Ang dali mag-judge. Amen? Sometimes you don't know someone has been raped. All her life. They are fighting. Nung bata pala yan, na-rape pala, wala kang alam. Nung bata pala, binugbog yan. Nung bata pala, nilalagay pala sa sako yan, pinagpapalo ng kanyang magulang. May naging counter na ganon. They cannot understand her, but we found out during her childhood, aside from being sexually molested, sexually abused, he was beaten, put her in the sack, pinapalo habang nasa sako. Hindi mo alam ang pinagdaanan pala niyan. See that? I hope we're not on the other side. I hope we are not the criticizer. Amen? If you will learn this lesson as you are hearing now, it is of help to you to elevate yourself. Ay, grabe. Thread pala ako. Hindi ko rice. Yung hagdanan, thread. Ang rice kasi yung paano mag-elevate. Wala kang ginawa kundi patag lang, hindi ka nag-elevate kasi ang isip mo, hindi pantulong. Amen? May mga single mom, siguro madandi yan. Hindi mo alam, malay mo ang pinagdaanan yan. Amen? Malay mo nakaraan yan. Amen?
May mga kanya-kanyang pinagdaanan niya sa buhay. Baka naging tapat na maasawa yan, talagang hindi na lang matiis. Meron akong kilala dito sa Dubai. Almost 15, 30 years na siyang nag-work dito. Trabaho niya sa sales. Talagang yung sweldo niya, hindi naman kataas. Sabi ko, ba't tinitiis mo? She preferred to be in Dubai than being home. Because I never knew that her husband is a violent drug addict. Whenever she go home, she is jumping from the window. Meron sino dating pinapray sa amin. Sino pagpe-pray namin? Ito po yung room ng nanay ko. Nakita namin yung room ng nanay niya, yung pinto niya puno ng saksak. Tapos tatanungin mo, i-deliverance ka na namin. Nakikita mo yung mga anong yan? Mga kutsilyo yan, ipansasaksak ko yan. Sabi ko, hindi ko totoo, paano mo i-deliverance yan? Kuminsan hindi natin alam ang pinagdadaanan ng mga tao, bakit sila nasa state ng ganun. Ba't mo iniwala ng asawa mo? Papatayin na! Papatayin siya ng asawa niya. Adik! Tumatalon sa bintana. Kasi siguro, masamang babae siguro to. Be careful. Why? Kasi kung minsan people don't understand you because ignorante sila sa nakaraan mo. Malay mo ang pinagdaanan mo sa buhay. Amen? Ngayon nakakauto ko. Pero baka hindi mo naranasan umutang ng isang sardinas. I've been there. I know this. At salamat pa rin sa Panginoon kasi natutunan ko i-value ang pera. Ito. Real life to. Hindi to kwento-kwento. Malay nila. Kung minsan, preventive ka lang para hindi mo na maranasan ang poverty. Natuto ka na mag-manage ng pera, sasabihin nila sa iyo, kuripot naman ito. Bakit? Hindi pa kasi nila naranasan ang sumagad ng walang pera. Tama? Natuka lang, murderer na. Alam mo, even if people don't like you, even if they criticize you, no problem. As long as you know, God is with you. Amen? Doesn't matter. You know yourself more about you. But you must be humble before God. Hindi nila alam ilang bagyo at bundok ang tinawid mo. Hindi mo alam paano kumuha, baka secure ka lang ng passport. Tama? Sabi mo sa katabi mo, God is so gracious to you. You know David, he pretended to be a fool so that he can save his life. Kunyari, naglaway-laway siya, gano'n. Nagmukha siyang siraulo, ay huwag niyo nang patulan yan. Ang totoo nun, ginawa niya yan para hindi siya patayin. Wait and see. Tingnan natin, pagmasdan natin. Tingnan natin, Tola, kung paano haapekto yung venom. Pagmasdan lang natin siya. Kailangan bumagsak yan. Di ba? May mga taong ganon. Inaantay kang bumagsak. Amen? Inaantay kang mag-fail. Tingnan natin kung tatama yung sumpa. Sinumpa yan na magulang niya. Antayin natin. Wait and see. Again, they know surely how to treat a person bitten by a snake because they are local there and the snake is indigenous. Taga ron ang mga ahas na yon. Hindi yung taga-Italia. Sigurado ako yung ahas na yun, hindi marunong mag-Italiano yan. Malayo eh. Sobrang layo para lumangoy lang. Okay? Pero alam nila ang kanilang gagawin pero hindi siya tinulungan. People are like that.
I always coach my children. I always tell them, some people may advise you, but they actually don't want you to see you successful in life. Be careful, be discerning. Look at this. See, they talk about him. Unusually kind, but people, they unusually kind, but some people are sometimes marites. Tama, kunyari mabait, pero marites pala. Tanungin mo yung katabi mo, will you show up when needed? Mag-show up ka ba pag kailangan? Sabihin natin hindi ka tumulong, manalangin ka man lang. Amen? Amen? Sometimes you have to protect, you have to put, kahit na small fence lang, at least may bakod ka kahit paano. Just protect the friendship. Amen? Alam mo ba, dalawa relo ko? Sa Malta, ting, tong, 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 sabi ng ano doon? Alam mo dito yung shipwreck, St. Peter's Church. Doon yung nangyari yung daw. Ewan ko, basta doon daw nangyari yung kila Paul. Pero sabi ko sa mga locals, why you have 2 o'clock sa sa church nyo? Dalawa talaga relo. Magkaibang oras. Sabi ko, why the time not same? No daw, alam mo, parang sabi niya, ano to? Tanungin mo na, ano po yan? Ayan, matuto ka magpo. Alam mo ano sinabi niya sa akin? Yung isang relo, tama. 1 clock, the time is correct. And the other one is wrong. You know why? They trick Satan para daw malito kung anong oras. Tindi, ano? Totoo to, tinanong ko. Parang nililito nila, pati yung mga demonyo. Sometimes sinoorasan ka, mamamatay na to, mamamatay na. Pero yung 2 oras ko, magkaiba man. Kasi ito regalo ng primary. Palagi ko ito susuot. Kasi merong blood pressure. Lahat nandito na. Bangko, hey Siri. Yan. Ito naman regalo. Sabi ko hindi ko nasusuot. Pinagsabay ko ngayon. Makakaya naman doon sa nagregalo. Pero naalala ko kasi yung Malta, 2 relo. Kung sa kanila magkaiba, sa akin pareho oras. May mga taong inoorasan ka. Lalo na sa Pilipinas, hindi lahat doon kaibigan mo. Pag nagpagawa ka na ng bahay, may makakalabang ka na. Pag nakabili ka lupa, may makakalabang ka lalo. The more you are being blessed, the more you will have hater and criticizer in your life. Sige, umpisa lang yan, mabebenta rin na niya, babagsak din yan because they don't want to see you thriving. Be careful of those people. What you need in life, encourager. Find the encourager in your life. Konti lang yan mga yan. Amen? You know, Paul did not only survive the bite. If you read the Bible, Paul shook his hand with the snake, biting him and pulupot him. Pinagpag niya. Alam mo paano? I believe, nung tinapat ni Paul yung kamay niya, sa init, binitawan siya ng snake. Tama? Kasi ang snake, hindi niya kayang i-withstand ng apoy. Kaya pag may apoy ka ng Holy Spirit, si Satan na snake, hindi kayang manirahan sa iyo. Tama? Pagpagpag niya,
dalawang na-survive ni Paul. Yung kagat at saka yung init, tiniis ni Paul, marilis lang yung ahas. So, na-overcome din ni Paul kung paano makagat ng ahas. You see, wait and see. If you are looking onto the life of a real Christian, you were beaten, but because you have the Holy Spirit, being beaten is not your life sentence. Di ba? Sino dito, kamukha ko, nagtitiwala naman tayo sa Diyos, may pinag-aabaan tayong pagsubok. Sino dito ang may Jesus na, nagtatangas ka pa nga, napuspos ka, nag-encounter ka, naglilingkod ka, pero at the same time, may problema ka pa rin. Gusto mong wala ng problema, ibig sabihin, pwede na ka na mamatay. Tama? Sometimes it's like that. It doesn't mean that you have the Holy Spirit in you. You are already exempted from problems and trials in life. No. But the good thing is, when you have the Holy Spirit, even if the snake will bite you, you are venom-proof. Hindi ka mamamatay. Actually, literally, sinabi ng Bible yan. Amen? Kahit na matuka ka ng ahas, hindi ka maano. Kahit nakakain ka ng may lason, hindi ka mamamatay. Bakit? Nasa iyong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, sometimes circumstances and challenges and problems in life generate fear. No problem with the fear. Okay lang magka-fear. Pag may fear ka, that's normal. Ay, natatakot ako mag-asawa. That's normal. Why? Sa kakapanood mo ng teleserye. Dapat ang inspiration mo, kung ang magulang mo, if your parents are good example to run a family, then no problem. Gagayahin kong mga magulang ko, hindi ako takot sa future. Kasi binabase mo ang sarili mo sa inisip ng direktor. Hindi sa kung ano ang pinaisip ng Diyos. Fear is fine. Fear is a good thing when you are in control. By kneeling and crying out to God, then you realize that God allowed such to bring you closer to Him. May mga fear na ilalapit ka ng fear na yan sa Diyos. Dahil natatakot ka, Panginoon, ikaw na pong bahala. Panginoon, pinagkakatiwala, hindi ko po ito naiintindihan, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Lord, I don't know. I don't understand this. I don't know what's going on. It's my first time, Lord. I'm not aware. I do not even have an idea that this kind of problem exists, but I trust in you. Yan ang mga nakakagat ng hindi namamatay. Why? The fear that you encountered brought you closer to God. That's good. May mga talaga nakakatakot sa buhay. Aminin natin. Amen? Pero pag nasanay ka na, nakaantabay sa iyong Diyos. Hindi na yan, automatic na yan. Pagkatakot, alam ko na to, excited na naman ako sa gagawin ng Diyos. Amen? Kahit sila Pablo, galing sa paglalayag, pagod na pagod, nakuha pa rin niyang magtiwala sa Diyos. Kahit kinagat na ni Mr. Ulupong, tumutulong siya. Parang camping, Kumuha siya ng kahoy. Kahit siya na yung muntik ng nalunod, tumulong pa rin siya. Parang ganito, tumutulong na nga lang nakagat ka pa. Kami, naranasan mo sa buhay mo yan? Tumutulong ka na lang, ikaw pa yung nakagat? Tumutulong ka na, ikaw pa yung nadisgrasya? Tama? Di ba sa Pilipinas, pag nag-aaway daw, huwag mong iawat. Kasi kung sinang awat, siyang tinatakbo sa ospital. Diba? Nag-aaway, nasaksak. Tapos yung nag-aaway, sila pa yung magdadala doon sa nasaksak. Silang dalawa, dadali nila sa ospital. Pumagit na kasi, hindi naman kailangan. Pero alam mo, si Lord nagtakda na kung kailan tayo mabubuhay. God already ordained when will be our last breath in this world. If ever we will not reach rapture, God already ordained that day. Only the Father in heaven knows. Even angels don't know. Okay? That's why let people keep on criticizing you. Learn from that criticism.
You know, these are constructive criticism. Learn from criticism and build your powerful foundation with criticism. I tell you, you will become a very strong person. You will always be a person of interest. Amen. Laging silang interesado sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kung oras mo na, oras mo na. Oras mo na, anong magagawa mo? Tama? Tama? Kahit na may sakit ka, ang dami ko naman namatay, wala naman nakitang mamatay, wala naman sakit, namatay. Why? Pag oras mo na, oras mo na. Tama? Yung iba kasi, parang kotse, naarikabukan lang, parang feeling nila, hindi sila kotse. Tama? Di ba, naka-stuck yung sasakyan mo sa Pilipinas. Kotse pa rin yun, pagbalik mo, alikabok. Kung may alikabok, hindi na siya kotse. Pagpagin mo lang yan, kotse na naman yan. Kung minsan nabahiran ka lang ng konti, feeling mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Our faithful service to the Lord is a big factor for our shield against the troubles in life. Yung servisyo natin sa Panginoon, protection mo yan. Kaya kung minsan nagmi-ministry tayo, pabor mo yan. Your ministry for the Lord is your protection. Tama? Protection mo yan. Pag nakapaglingkod ka sa Panginoon, protection mo yan. Kaya ibigay mo ang the best mo sa ministry mo. Kahit ako lang po yung tagaluto ng spaghetti sa cell group, protectionan mo pa rin. Dapat hindi yan maalat. Huwag mong damihan masyado ang cheese. Alamin mo kung anong pangangailangan ng cell leader mo. Amen? Isang linggo yan nag-prepare para sa'yo. Pagandaan mo naman. Amen? Kahit ano, maliit, malaki, basta yan, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Protection mo yan. Kasi pag hanggat nagtatrabaho to sa church, kailangan itong humaba ang kanyang buhay. Amen? Why? Hindi ka pa mamatay-matay. Tanungin mo yan katabi mo, ba't nga, hanggang ngayon hindi ka mamatay-matay? Why? Because you still have a purpose to fulfill. Amen? 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 Baka ikaw pala magpapanganak ng susunod na presidente ng Pilipinas. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. If this world try to bring you down, this whole world hates you. Remember this, when this whole world hates you, it is the God that you serve. They hate it first. I don't have problem. If they want to fight me, they want to slander me, they tell everything bad against me. As long as you know you are right with God, amen, tinutumbok nila yung anointing mo. Yun ang kalaban nila. Amen. 2 Corinthians 1:21-22. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Nakadeposito sa iyo, yung nasa iyo na ang Holy Spirit. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Kahit anong gawin ni Satanas, tukayin ka, saksakin ka, kung kahit anong gawin niya sa iyo, kahit anong planuhin niya sa iyo, yung plan na ni God ang mangyayari sa iyong buhay. Bakit? May Holy Spirit ka. Nananahan siya sa iyo. Kasi si Pablo may gagawin pa. Hindi plano ng Diyos, hindi permission ng Diyos dahil kakagatin siya ng ahas, last moment na ni Paul. No, may gagawin pa siya. Bakit? Para sa panahon natin, babasahin natin ang mga librong isusulat niya, ang mga epistles. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pa oras. Marami ka pang gagawin. Kama. Ephesians 1:13-14, and you also were included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, selyado ka na. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Sabi sa katabi mo, you are God's possession. To the praise and glory
of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pag may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ka. May pagdadaanan ka problema, so what? Amen. Bumagsak ka, tayo. Mabagal ka, takbo. Lahat naman nakakaranas yan. Pag umulan, hindi na sasabihin naman, lalampasan yung bahay mo. Hindi. Pag naulanan, lahat. Pero ang may matibay na pundasyon, mananatili. Tama? Ang hindi naghahanda, sinabi na may darating na signal number 5, kubo, hindi pa nag-evacuate. Yan ang mga lumalagpak sa buhay. Alam ng dalubyo parating, nakatunganga pa rin. Pero pag may Holy Spirit ka, I tell you, ang pag-iingat ng Panginoon, isisilid niya sa puso mo. Anak, huwag mong ituloy yan. Anak, huwag mong gagawin yan. Lord, tuloy ko pa. Kinagat ako na nga. Huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. I will take care of you. I'll be with you. Amen? And tandaan mo, may deposito na sa'yo. Sabi sa kong mo, may nakadeposito na sa'yo. Inaantay na lang yung redemption mo. Tayong lahat, i-redeem sa ibabaw ng mundong ito. Meron tayong Holy Spirit. Yes! Hanggat nandito tayo sa mundong ito, makakarinig tayo ng war. Makakarinig tayo ng danger. Makakarinig tayo ng threat. Sometimes you can hear from your company that they are threatening you. You are going to be terminated. The boss don't like you. The people don't like you. They hate you. They criticizing you. No problem! You have God with you. He will never leave you, nor forsake you. No weapon formed against you shall ever prosper. Ito mga pangahawakan mo, kahit na hanggang ang buong mundo laban sa iyo, as long as you have the light, even the most powerful tandem of every darkness, a single light can eliminate them all. Truly, the Lord will never leave you. Sabihin mo sa katabi mo, angas mo. Sabihin mo, isa kang venom-proof. Hindi ka tinatablan ng anumang kamandag. Amen. Sabihin mo sa kanya, mas makamandag ka. Amen. Tukayin tayo ng ahas, tapos yung ahas yung gumano, no? Sabi, ibang klase palang dugo to. Ba't ito pa napili kong tukayin? Amen. Amen. Do you remember Moses? When his staff became a snake, and the magician also were able to make snake. What did Moses' snake did? Moses' snake did not even beat the other snake. They were eaten. Kinain sila ng snake ni Moses. Hindi na sila tinuka. Kinain sila. Why? Ang meron sa atin ay hindi kayang gapihin. Kahit si Satanas mismo. Alam mo si Satanas? Alam mo saan pwesto ni Satanas? Ang sabi ng Bible, and bring the power of darkness, Satan, underneath your feet. Parang ang dance floor mo yung mukha ni Satanas. Yun ang binigay ng kapangyarihan sa iyo ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, alam mo ba yan? Bakit wait and see? Okay. This world tried to bring you down. He brought a lot of problems and challenges, problems after problems, problems after problems. Trials after trials. And let us see. But you know what happened to Paul? After that, sabi ni Paul, wait and see also. I'm not going to die. Because God's purpose in my life is not yet done. Sabihin sa katabi mo, may gagawin pa tayo. Hindi pa tayo mamamatay. You know, I will end this. I saw one reels. There are two powerful men of God live in the United States of America. His name is Oral Roberts and Billy Graham. These two, God used them powerfully during their time. May usapan sila, magkaibigan sila.
Sabi niya, "Hi Billy, I love you. I'm praying for you. But I think I'm at the end of the trail." Ibig sabihin, patapos na. Sabi niya, "Okay, I love you. I love you too. Okay, I'll go ahead of you. Okay? Yes, see you there." Kala mo, saan sila magkikita? Sa langit. Bakit? Pag tapos na, tapos na. Amen? Sabi sa katabi mo, pag tapos na, tapos na. Amen? Kahit tukayin ka pa ng iba't ibang klaseng problema, ibig sabihin, natuka. Ibig sabihin na umubra na yung problema. Pero, hindi pa yan ang final. No, sometimes the devil tries to impose the venom. Try to add. Pagkagat ng ahas sa'yo, grabe ang dugo nito. Dugo ng ating Panginoong Yesus. Sabi ng viper, magpapapustiso pa ako tuloy. Amen? Kinagat ka ng sa sobrang tigas mo. No? Rubberized pala yung balat mo. Pagkakagat sa'yo, natanggal yung ngipin niya. Kailangan pa niya magpa-dental. Ibang natuka ko, malupit ito ha. Bakit? Protektado ka ng banal na dugo ni Jesus. Amen? 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 So kung ang kalaban may wait and see, meron din tayong wait and see. Satan! Get ready! I'm coming! Amen. Can you say that? I'm coming! Alam mo ba, when you are shining because the Holy Spirit in you, the devil won't like you. The devil hates you. The demons hates you, but they cannot do anything against you. Why? You know who you are. Amen. If you are aware, you know who you are. Kaya kung minsan uso yung bakuna, ano yan? Flu. Magka-flu man, di ka tinatablan. Bakit? Vaccinated ka. Hindi ka tatablan, alam mo. Amen? Pero ang pinakamatinding vaccination ay ang malaman mo na anak ka ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang dugo, hinugasan ng niya ang lahat mong kasalanan. Nung hindi ka pa nahugasan ng banal ng dugo ni Jesus, ang kasalanan na yan, kakampi pa yan doon sa kamandag. You know, the sin will agree with the venom. But because God saved you, because God have forgiven you, because God cleansed you, any form of kind of bite will never affect you. Why? Because you know, hindi ka mamamatay. Why? Kaya nga binigyan ka ng eternal life. Pag may eternal life ka, mamamatay ka, eternal nga. Tama? Unless nang piliin mo, ay sana mapunta ako sa impyerno, walang nagsasabing gano'n. Tama? Pag alam mo, umaasa ka. Sabi niya, hope of glory. Umaasa ka na one day, Lord, habang inaantay kita, paglilingkuran kita. Lord, maya tumitingin. Alam mo, ako, nag-i-enjoy akong tumitingin sa langit, baka rapture na eh. Sabi ng Bible, si Jesus daw, darating sa alapap eh. Mag-a-appear sa alapap. Kung minsan talaga, tumitingin ako sa kalangitan. Kasi excited ako makita ko siya. Pero maaari, sabi ni Lord, marami ka muna pagdadaanan ng pagsubok, marami pang maninira sa'yo, marami pang magkikriticize sa'yo. Okay lang yan. Kasi one day, gagamitin kita, marami pang kailangan maligtas. Kaya hindi ka pa mamamatay. Sabi sa katabi mo, pag oras mo na, oras mo na. Wala namang problema. Sa mundo ka, and live for Christ. Pag namatay ka, to die is gain. So, whether you live or die, you are for Jesus. Amen? Kaya sa mga first-time attendee, makinig po kayo. Salamat po, the Lord that brought you here. If you came here for the first time, if you will only see the great plan of God in your life, you'll be excited today. The Lord is ready to make you a brand new creation. The goal of Jesus for you, why you are here, is to make you this.
The old has gone and the new has come. He has a great plan for you. If you hate your past, good you are here. Good God brought you here for a reason. Why? He has a greater plan more than your plan. Better than your ways, He has a way. That's why if you are here for the first time, I invite you to please come in the front and we'll pray for you. I thank God for bringing you here. And I believe this is the right place at the right time. I don't know you, but Jesus knows you. I don't know your raging past. I don't know what challenges in life before you came here. I don't know your problems. I don't know your trials. But one thing is guaranteed, Jesus knows you. Jesus is the one who orchestrated to bring you here because He has a great plan. Malaki ang plano ni Lord sa iyo. Baya, bakit ka naririto? Sa bawat patak ng iyong luha, kapag ikaw ay natutulog, ang bawat patak ng luha mo sa iyong unan, nakikita lahat ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-iisa, kung minsan, I discern some of you, pinagtatakpan mo lang na magmukha kang masaya. Pero ang totoo nun, pag nag-iisa ka, malungkot ka. Pag andun ka na sa sarili mong tulugan, ang dami na naglalaro sa iyong kaisipan. Nakita na lahat ng Diyos. The good thing is, pinagmamasdan ka niya. At siguro iniisip mo, bakit yung nag-ayaya sa iyo dito? Pinagbigyan mo. Alam mo bakit? Hinipo ni Lord ang puso mo para pumarito ka. Naniniwala ako na hindi mo narinig ang mensaheng ito na walang plano sa iyo ang Panginoon. Kinagat ka ng nakaraan, ayaw mo yun. Walang may gustong makagat sa buhay. Pero napahintulutan upang makita mo, kinagat ka man sa nakaraan, pinuluputan ka man sa nakaraan, bumanalutan ka man ng ahas na yan sa nakaraan. Pero nakita mo, hanggang ngayon buhay ka pa rin. Bakit? Mahal ka niya. May plano siya sa iyo. Marami mga tao na nakit sa iyo. Marami mga taong gusto kang pabagsakin. Marami mga tao na hindi masayang magtagumpay ka. Pero I believe may plano ang Diyos sa iyo. Bakit ka nandito? Be with you. Sabi nga ng kanta. Kaya kanyang samahan. Maaaring hindi mo pa siya talaga tunay na kilala. Pero binibiyaan ka na niya. What more ngayong makikilala mo na siya at tatanggapin mo siya. Alam mo ba, na kaya ang Panginoon, kaya niya magpadala ng kahit milyong-milyong mga anghel pagka ikaw ay umiyak at tumawag sa Kanya. Pero kailangan, anak ka muna niya. Di ba? Dati ka nananalangin ng Ama namin. Maaaring kaya hindi siya sumasagot. Tumatawag kang Ama, baka hindi ka naman anak. Maging anak, ibig sabihin, dapat kamukha mo ang Diyos. Di ba ganun ang anak kamukha mo? Para makamukha mo ang Diyos, kailangan ibigay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay, mamatay, maparusahan, kinurunahan, koronang tinik, linatiguan ang likuran, sinampal sa muka, hinampas ang muka, binunutan ng balbas, binuhat ang napabigat ng krus, pinako ang kamay at paa, sinaksak sa tagiliran, para pag sa kanyang pagkamatay, nawasak ang kanyang muka upang ang muka mo ma-recover mo. Upang ang wasak mong image umayos. Ang image na niya ang nawasak para ang image natin maayos. Ito matindi. Siya nang namatay para mabuhay tayo. Hindi mo kailangan buhatin yung krus na yon. Kasi binuhat na niya. Hindi mo kailangang mapako doon. Kasi napako na siya doon. Itong masaya. Pag tinanggap mo siya, maliligtas ka. At siyempre, pag ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Ama. Pag tatawag kang Ama ngayon, may karapatan ka. Bakit?
Kasi sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, ngayong araw na to, mag-agree ka lang, kahit gabundok ang iyong kasalanan sa nakaraan, kayang ugasan ng banal na dugo ni Jesus. Kahit gabundok yan, kahit nagkamali ka, bago ka pumunta dito, nagkamali ka. Lahat yan, kayang hugasan ng banal na dugo ni Jesus. Ang lahat ng nagawa mong kasalanan na nagbibigay ng bagabag sa iyo. Paano na lang nagawa ko to? Paano na lang? Mga alalahanin mo sa buhay, sa nakaraan. Pero sa pagpunta mo dito, lalabas kang may kapayapaan dito. Alam mo, umpisahan natin sa tamang pundasyon. Ang patawarin ka ng Diyos. Tanggapin ka niya bilang kanyang anak. Madali lang. Ito ang isa sa pinakamadaling mangyari sa buhay. Ang maligtas. Para pag may tatawag tayo, Our Father who art in heaven. Pag tumatawag kang Father, dapat child ka niya. May magandang balita. Sabi sa Romans 10:9-10, ang lahat ng tatawag kay Jesus ay Lord at maniwala sa kanyang puso na siya'y nabuhay mula sa mga patay. Ang sabi ng Bible, maliligtas ka. You will be saved. Okay? You will be saved. Future tense. Kailangan mo na may gawin tayo. I-declare mo sa iyong labi na si Jesus is Lord. Paniwala mo sa mga puso na siya'y nabuhay mula sa mga patay. Sabi ng Bible, maliligtas ka kasi naniwala ka. Yan ang sabi ng Bible. Hindi ko sinabi yan. Madali pala, no? Siyempre, from confession, from being saved, now you have to protect this relationship. Parang pag may pinakasalan ka, di ba, nag-aido ka, yung aido na yon, protectionan mo yon. Kasi covenant yun. Dito, mag-aido ka rin kay Lord. Mag-yes ka sa Kanya para maging Marami kasing tumatawag kay Lord kay Jesus na Lord eh. Di ba pag Lord siyang nasusunod? Parang sa opisina, pag tinawag mong boss, sabi ng boss, timpla mo akong kape. Hindi boss, ikaw magtimpla ng kape ko. Tama? Pag may tinatawag kang boss, siya nasusunod. Marami kasing tawag ng Lord, hindi naman nasusunod si Lord. Pero from today, since si Lord naman ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siyang ang kanyang dugo dumanak na siyang panghugas ng ating kasalanan. Sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Only Jesus is the only blood can wash away all our sins. Kaya ito sinasabi ko kanina. Punong-puno ka ng resentment, punong-puno ka ng bigati sa buhay, punong-puno ka ng worry, punong-puno ka ng doubt. Lahat ng yan, hatred, anger, hugasan yan banal na dugo para kang naligo ng shower ka. Mula marumi, malinis ka na. Tanggapin mo lang siya. Sabi ng Bible, ligtas ka. I discern some of you really struggling for a very, very critical sin. I tell you, if you decide today, now, sabi ng Bible, now is the time of salvation. Sabi ng Bible, now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pag pinaniwalaan mo sa oras na ito, now, kaya kang iligtas ni Lord. I tell you, paglabas mo sa pintong yun, your lives will never be the same again. But you have to be, if you are going to be serious with the next thing we are going to do, this very simple prayer that will completely change your life. Pag seryoso ka, magbabago lahat sa buhay mo. Why? Meron ka ng Holy Spirit. Kahit kagating ka ng mga ahas na yan, hindi ka tatablan. Pipilitin ka ni Satanas malulungkot, hindi ka malulungkot. Are you ready? I did the same prayer. Hindi ka pumunta dito in any religion. Now, even mga tinatawag na born again, hindi po yung religion. Verse sa Bible yun. Sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again po, hindi religion. Verse po sa Bible yun. Pag daw hindi ka born again, hindi ka makapasok sa langit. Hindi yung religion. Hindi ka pumunta dito for religion. You came here so that you will have relationship with the Father through Jesus Christ. So that pagka tinanggap mo na si Jesus, ang iyong katawan, pananahanan ng Holy Spirit. You understand? Pag may ayan, sabi sa Bible, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi po yung religion. Verse sa Bible.
Ito maganda. Pag tinanggap mo na si Jesus, dineclare mo na siyang Lord of your life, itong good news. Sabi niya, save ka. Pag save ka, ang katawan na yan, i-host niya yung Holy Spirit. Parang sa lobo, pagka hinipan ng helium, lilipad yan. Tama? Tama? Kaya kung minsan hindi tayo lilipad, yung hangin natin, ordinaryong hangin lang. Pero mula sa araw na ito, pag nag-take over ang Holy Spirit sa katawan na yan, sa buhay na mo, sa life mo, then the Holy Spirit in you, si Jesus, on the third day, rose from the dead. Sabi ng Bible, kailangan natin paniwalaan yun, no? Rose from the dead. Yung nag-elevate sa Kanya, yung Holy Spirit. Kaya mga tao, madaling makagat ng ahas yan kung minsan bumibigay. Bakit? Yan ang Holy Spirit. Si Paul may Holy Spirit. Kaya kagatin man siya, hindi siya mamatay-matay. Ibig sabihin, hindi naman literal na kagatan to. Ano, magka-problema ka, hindi mo maisip magpakamatay. Alam mo, may sasaklolong Diyos sa'yo. Kaya importante yung gagawin nyo ngayon. I prayed the same prayer, April 26, 1999. Hindi ko makalimutan. Up to now, I'm enjoying a life of being saved. The peace of mind, hindi kayang bilhin ng pera. Magseryoso ka lang. Okay tayo? Can we start? Your 2 minutes prayer will completely change your life. Please make it serious in your heart. I invite you to please close your eyes and bow down your head. And repeat after me. Declare what the Bible says. Say, Jesus, I declare you, Lord and God of my life. In my heart, I believe that God raised you from the dead. Thank you for your blood shed on the cross of Calvary that completely washed away all my sins. Right now, because I admit I am a sinner and I need you, Lord, as my Savior from today. Holy Spirit, come into my life. Make this body your vessel. From today, I know I am saved. And I believe you will help me to maintain this faith that I declare today. Until the very end, I will stand because you will guide me and you will bless my life. I know that my name now is written in the book of life. This is my prayer with confidence. Now I can call you my Father. In Jesus' name, amen. Close your eyes and let me pray for you. Panginoon, maraming salamat sa bawat kaluluwang idinako mo sa ngayon, sa oras na ito, sa lugar na ito. Lord, many of them, maraming pinagdadaanan na problema, pagsubok sa buhay. Ngayon, Panginoon, na namulat sila sa isang katotohanan, nawalay sa'yo, nawalay kami sa'yo, wala kami magagawa. Whoever among them, O God, struggling physically, I speak healing in your body. I speak healing in your finances. I speak healing in your relationship with your family, with your spouse, with your children. I speak healing in your finances. Anything that troubles you before you came here, I pray in the name of Jesus to give you this favor. Like Shamgar, whatever you have will be the powerful weapon that God has already given you. Don't look down on yourself. God designed you for who you are, and you will succeed in life because Jesus is with you from today. I bless you. Not because you came here, but because God made you His child. May the peace that transcends all understanding be upon you always, wherever you go. Even tonight will be your greatest sleep, na hindi ka mag-aalinlangan, punong-puno ka ng kapayapaan sa iyong pagtulog mula sa gabing ito. Wala kang alalahanin. And I pray na ang puso mo ay lumalim sa pagmamahal ng salita ng Diyos. Na palagi mo saliksikin ang kanyang kalooban na siyang pundasyon mo
sa iyong katagumpay at ng iyong buong family. I bless you in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Salamat po. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.